Thank you, sister. Magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid, mga kababayan, mga kapatiran sa Panginoon. Magandang umaga po sa ating lahat. Blessed Sunday. At salamat sa Panginoon at binigyan na naman po niya tayo ng pagkakataon upang magtipon-tipon dito sa State Square to glorify His holy name. For saan man po tayo dako na nakaupo, nakatayo sa oras na ito, naway ang Panginoon ang humipo sa atin at makinig po tayo sa kanyang banal na salita. Please join me in prayer. Yes, Heavenly Father, we thank you, Lord. We glorify, we magnify your name, Lord. We reign in this place, God. And as we humble ourselves before you, Lord, I acknowledge that I'm nothing apart from you. Kailangan kita, Panginoon, and as I invite your Holy Spirit to freely move in this place, let your name be glorified, let your name be magnified in this place, O God. Maghari ka po, Panginoon, sa buhay ng bawat isa. Ang aming mga kapatiran, ang aming mga kababayan, Lord, patuloy ka nga po na humipo sa puso't isipan ng bawat isa. At ang inyong salita na maipapahayag sa oras na ito, basbasan po, Panginoon, na ito ay siyang tumimo sa aming puso't kaisipan. At Lord, magiging buhay, magiging kalakasan, magiging pag-asa sa aming pakikibaka sa pang-araw-araw na pamumuhay. Salamat, Panginoon, sa iyong biyaya at habag sa amin at maging ang iyong pag-control sa lahat ng mga gagawin namin sa oras na ito, Lord God. Prepare our hearts, Lord. Thank you, Lord, for each one's souls, O Lord God, to be here today. And Lord, thank you and give us that receptive heart, O Lord God, to receive your message for this day. Hide me behind your cross, Lord. Let me decrease and you increase. Thank you, Lord. I glorify and I magnify your name. In Jesus' name I ask and pray. Amen and amen. Hallelujah. So once again, good morning po sa ating lahat. So ang ating pag-aaralan sa oras na ito ay pinamagatang, What are you living for? What are you living for, mga kapatid? So in our main text, matatagpuan po ang ating main text in Philippians 1 verse 21. Pero umpisahan ko sa verse 20. Sabi niya dito sa verse 20, I eagerly expect and hope that I will in no way to be ashamed, but will have sufficient courage so that now as always Christ will be exalted in my body, whether by life or by death. And verse 20, For to me, to live is Christ, and to die is gain. God bless His holy words. Mga kapatid, malinaw po na ating napakinggan kanina na in verse 20, sabi niya dito, For to me, to live is Christ, and to die is gain. Sino kaya sa atin dito ang handang mamatay para sa gospel ng ating Panginoon? Sino kaya sa atin dito ang handang mamatay upang isalba ang buhay ng isang tao? Kapatid, sa oras na ito, sa ating topic na What are you living for? Ano yung pinamumuhayan mo ngayon? At what are you living for? Sabi niya dito. So, sabi diyan na, For to me to live is Christ, and to die is gain. Kahit man na yung mamatay tayo ng dahil sa pag-share natin ng gospel ng Panginoon, ito ang tunay na pamumuhay na iaalay natin sa ating Panginoon. Ang Panginoon, create niya tayo with such a purpose. Amen po ba? Agree po kayo dyan na binigyan tayo ng Panginoon ng pagkakataon na mabuhay dito sa ibabaw ng mundo, hindi lamang nagtatrabaho tayo na para lang sa ating ikabubuhay o para lang sa ating yung gagawin natin para sa sarili natin, kundi ginagawa natin ang ating lahat-lahat upang papurihan ang ating Panginoon sa ating buhay. Na nabubuhay tayo na angkop sa
sa kagustuhan ng ating Panginoon. So kapatid, as John the Baptist na is very clear na sabi sa buhay ni John the Baptist na sabi doon na he is living to be a part of God's plan for the world. Sana ganito din po tayo na yung ating pamumuhay ay angkop or in line in God's plan sa atin. Kasi ang bawat isa sa atin, alam po natin in Jeremiah 29:11 na kahit nung nasa sinapupunan pa po tayo ng ating ina, ay dineclare na ng Panginoon kung ano yung purpose niya sa ating buhay. So, sa pagkakataong ito, ang bawat isa ay pasalamat tayo kung ilang taon ka na ngayon, maging sa 40 plus ka na ngayon, 50 plus, maybe some are in senior age na. Pasalamat ka kapatid at binigyan ka ng Panginoon na mabuhay sa ganyang taon. At dalangin pa natin sa ating Panginoon na yung buhay na yan na pinagkaloob ng Panginoon sa atin ay gagawin din natin yung ating makakaya na siya lamang ang mapapurihan sa ating buhay. So, all we know mga kapatid, sa gospel na ngayon, yung mga salita ng Panginoon na ngayon ay kung saan na ipapahayag ang salita ng ating Panginoon ngayon, this invites us to understand that our lives we live have a part in God's plan for His glory. So, yung buhay natin ngayon kapatid, gamitin natin sa ikapupuri at ikaluluwalhati ng Panginoon sa ating pamumuhay. Yung buhay ba natin ay kapuri-puri sa Panginoon or kaaya-aya ba tayo sa ating Panginoon? Ikaw lang kapatid ang makapagsagot dyan. At kung ang buhay mo ngayon ay ginagawa mo ang kalooban ng Panginoon, pagpatuloy mo yan kapatid. And we know that in our lives, nothing is impossible to God. As we are willing to serve God, as we are willing to dedicate our lives to God, kapatid, gamitin ka ng Panginoon for His own glory. That's what the meaning of our lesson, our topic for today na, what are you living for? So in Matthew 6:33, it is a very familiar verse to each one of us, mga kapatid, na yung sabi niya sa Matthew 6:33, basahin muna natin ito para mas lalong clear sa ating pandinig. Matthew 6 verse 33, it says here, "But seek first His kingdom and His righteousness, and all these things will be given to you as well." So napakalinaw din po na sinabi niya dito sa salita ng Panginoon na, "But seek first His kingdom and His righteousness." So yung buhay mo ngayon kapatid, pinapanguna mo ba ang Panginoon? So, sabi ng ating Panginoon dito sa verse na ito na, "But seek first His kingdom." Paano natin isisik yung kingdom? Paano natin ipapanguna yung kingdom ng ating Panginoon? In our daily life, paggising pa lang natin, ang unang bungad sana na gagawin natin ay magpasalamat sa Diyos. Paggising po natin, ang unang bungad na ating gagawin ay manalangin sa Kanya. Kasi siya lamang ang talagang makapagbigay ng kalakasan sa atin sa pang-araw-araw. Hindi lingid sa ating kaalaman na mga co-OFW na yung pangangatawan natin, lalong-lalo na kung ilang taon natin tayo nagtatrabaho dito sa Hong Kong, di po ba? Na feel din natin yung kapaguran. Magde-deteriorate din yung ating katawan. Yung kalakasan mo nung unang pagdating mo pa lang dito, hindi na kagaya yung kalakasan mo na ngayon. Kung tumatanda na yung ating taon, tumatanda na din yung ating kalakasan. But praise be to God for He sustains us. So yan ang isa na pinagpapasalamat natin sa ating Panginoon.
as we seek His kingdom, siya yung unang pinapanguna natin sa ating pamumuhay. Kahit sa ating pang-araw-araw na pamumuhay, siya sana ang ating number one sa ating buhay. Pagising mo, Lord, thank you for this day. Pagkakain ka, Lord, thank you sa aking pagkain. Maging sa day off, maging sa araw ng ating day off na binigay ng ating Panginoon, we are so pleased and we are so grateful when our employer allowed us to go out during this day off. Marami dyan ang mga kababayan natin na gustong mag-day off din sana, pero gustuhin na lang ng kanilang amo na babayaran yung kanilang day off para sa ganon magtrabaho sila. Pero kapatid, pasalamat po tayo kasi binigyan tayo ng Panginoon ng pagkakataon na makalabas, makapag-day off, at kung saan ka man sa ngayon na nakikinig sa salita ng Panginoon, God has prepared something for you to hear today. Hindi po aksidente na andito ka na nakikinig dyan sa kanyang salita, kundi talagang purpose ng Panginoon yan na ibibigay niya yung araw na ito upang makapakinig ka sa kanyang salita. Amen po ba? So, this is one way that we can prove or we can prove to God that we seek His presence, we seek His kingdom through this time na pakikinig mo sa salita ng Panginoon. So, let us use our time and talent to serve God. Let us use our time wisely, na hindi lamang po matatapos yung day off natin na wala ka man lang napakinggan na salita ng Panginoon. Siguro, pwedeng sabihin mo siguro na mamaya punta naman ako sa simbahan. Pero kung andito ka na nga kapatid, anuman ang pinag-aabalahan mo, give time to God. Our time is very precious to God, mga kapatid. So our very primary purpose to center our life is our passions and our daily actions on Jesus. Kung paano po tayo mag-respond sa ating Panginoon in our daily life. Yung mga action natin, yung mga passions natin, yung mga trabaho natin or anuman yung mga plano natin sa buhay, i-center po natin ang ating Panginoon sa ating buhay. That's what are we living for. To center God in our life, alam ko po na walang nasasayang sa ating oras. Amen? So in 1 Corinthians 10 verse 31. So 1 Corinthians 10 verse 31. So whether you eat or drink or whatever you do it for the glory of God. Amen. Yes, this verse reminds us that even in our everyday life, even in our ordinary tasks, yung mga daily routine po natin sa ating buhay, sa ating bahay ng ating mga amo, whether we eat or we drink, let it be to glorify God in our life, mga kapatid. Hayaan po natin na kahit sa ating pag-inom, pagkain, yung kakain ka na nga, magiging kapuri-puri po tayo sa ating Panginoon. Gagawin po natin yung ating makakaya upang ang Panginoon ang siyang makita or ang Panginoon ang siyang mapupurihan sa ating buhay. Sabi niya dyan na, whether you eat or drink, do it all for the glory of God. Amen. So, trusting God eternity with Him in what is ultimate reward. So, when we trust God, yun po yung ultimate reward sa atin ng Panginoon. Siya ang mag-guide sa ating buhay. When we trust God. But when we trust man also, this will turn us into destruction. So trusting God alone will lead us into an ultimate reward for His glory. So in Ephesians 2 verse 10,
Tingnan po natin sa Ephesians 2 verse 10, sabi niya dito, "For we are God's workmanship, created in Christ Jesus to do good works, which God prepared in advance for us to do." Amen. For we are God's workmanship. Kung tayo ay tinawag na domestic helper here in Hong Kong, or kung saan man tayo dako ng mundo na pagiging domestic helper, and also God is also called us to be a God's workmanship, created in Christ Jesus to do good works. Yung gagawin po natin yung maganda, or gagawin po natin yung kaaya-aya sa ating Panginoon. Hindi niya tayo create upang gagawa ng hindi kaaya-aya sa kanyang paningin, kundi ang Diyos, lilikha niya tayo with such a purpose in our lives. We are part for God's plan, mga kapatid. So, our life alone is specifically designed purpose and calling. May kanya-kanyang purpose ang Panginoon sa ating buhay. May kanya-kanyang calling po ang bawat isa sa atin. So, ang Panginoon nais niya na ang buhay ng bawat isa sa atin ay tatawagin niya tayo upang magsilbi, or upang magpuri at manalangin, or tinawag niya po tayo upang magsamba at magpuri sa Kanya. We can live in a successful career or pleasure or here on earth na through His guidance. Kasi ang bawat isa sa atin, alam ko po na kahit ang bawat isa sa atin, bawat domestic helper here in Hong Kong, hindi lang po yung tinawag ka na bilang domestic helper. Alam ko po na yung iba na nga sa atin, may mga natapos sila. They are a degree holder, but when God called them to be a domestic helper in Hong Kong, God has a great purpose also for them. They are doing their task here in Hong Kong, and I know that even for us Christians, we are doing our task to glorify God, and let it be the purpose of God will manifest, or it will be the purpose of God, so siya ang maghari sa ating buhay. Amen? So, let us seek God first in our lives. Let us seek God first during our day off. Alam ko po na ang bawat isa sa atin may mga kanya-kanyang lakad, may mga kanya-kanyang plano na puntahan every day off po natin. Pero ang salita ng Panginoon, sinasabi niya dito na let us seek God first, and let us seek His kingdom first and His righteousness, and all these things will be added unto us. Hindi po sinungaling ang Diyos na hindi niya tutuparin kung ano yung nakasaad sa kanyang salita. Jesus gave us the secret to living a worry-free life. And what is that secret? Gusto niyong malaman? Yun po yung pag-seek natin or pinapanguna natin ang Panginoon sa ating buhay. So let us put God first in a number one position in our life. Ito po yung the best na gagawin po natin is to put God first, number one position in our life. Let us seek Him first, and He will take care for you, and He will take care for me and for all of us. Amen po ba? So, mga kapatid, salamat sa inyong mga pakikinig sa salita ng Panginoon with such a short message that I can share for this time. Alam ko po na God has a great message to each one of us. Na yung topic po natin na what are we living for? So our reason to live is to wait for Christ's return. So while we are waiting for Christ's return, sana yung buhay natin naka-angkla sa Panginoon, naka-inline sa purpose ng Panginoon. So kung
Kung hindi mo pa na-receive ang Panginoon sa oras na ito, inaanyayahan ko ang bawat isa na gustong magpa-pray or yung mga gustong tumawag sa ating Panginoon through prayer, and I will lead you in prayer. So kapatid, as our reason to live is to wait for Christ's return, huwag po natin sayangin yung pagkakataon na ito na ating ma-receive ang ating Panginoon. So, lumapit lang po tayo sa ating Panginoon. Huwag po kayong mahiya, kapatid. Lumapit po tayo sa ating Panginoon. God is waiting us right now. He is waiting for those who are eager also to receive Him as His Lord and Savior. Hallelujah. Yes, thank you, Lord. We bless your name. Come, mga kapatid, lumapit po tayo sa ating Panginoon. Hallelujah. Praise God for yung mga pagkakataon na ito ay nag-respond kayo sa pag-invite ng Panginoon sa inyo. Alam ko po na our sister who invited you, they are the channel of God. Instrumento sila ng Panginoon upang mapalapit tayo sa ating Panginoon. Amen? So sa pagkakataong ito, i-lead ko muna kayo ng sinner's prayer, no? Akuhin nyo muna itong prayer na ito ay pinaka-prayer nyo sa ating Panginoon. At kaya kailangan itaas natin ang ating kamay as a surrender to God. Panginoon, salamat sa pagkakataong ito. Lord, maghari ka sa aking buhay. Patawarin mo ako sa aking mga kasalanan, sa lahat ng aking naisip, sa lahat ng aking nagawa na hindi kaaya-aya sa iyo. Lord, patawarin mo ako. Nagpapakumbaba ako sa iyong harapan. Inaako ko na ako ay makasalanan. Lord, maghari ka sa aking buhay. Isulat mo ang aking pangalan sa libro ng buhay. Ikaw ang maghari sa buhay ko, maging sa aking mga pamilya. Salamat, Panginoon. Ito ang aking samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay? Maraming salamat, Panginoon, sa buhay ng aking mga kapatiran ito, Panginoon. Lord, hindi ko po alam kung ano yung mga kailangan nila, Panginoon. But Lord, I am trust and I do commit unto you, O Lord God, their lives. Lord, maghari ka po sa kanilang buhay, maging ang kanilang employment, O Lord God. Lord, ang mga salita mo na kanilang narinig na nila, Panginoon, naway ito ay patuloy na tumimo sa kanilang puso at isipan, Panginoon. Magtrabaho ka sa kanilang buhay, maging ang kanilang mga pamilya, way back to the Philippines. Lord, extend your hand upon their families, Lord God. Meet their needs at sa lahat ng mga nangangailangan ng kagalingan, Panginoon, kagalingin mo sila. Let the fullness of salvation upon their lives, Lord God, upon their families, Lord. We thank you, Lord, as we commit everything unto you. We entrust everything unto you, Lord God. Even sa pagkakataon na ito, Panginoon, na kanilang madarama ang iyong pag-ibig sa kanila. Naway hawakan mo sila, Panginoon. Naway ikaw po ang mag-guide sa kanila sa kanilang pang-araw-araw na pamumuhay. Salamat, Panginoon. At sa iyo ko lamang po ipagkakatiwala ang buhay ng aking mga kapatiran na ito. Maghari ka sa buhay nila, Panginoon, and in everyday of nila, Panginoon. Magiging ipamuna kanila sa kanilang mga day of, Lord, na hanapin ang iyong presensya. Salamat sa iyong pagpatnubay sa buhay ng aking mga kapatiran na ito.
Thank you for our nights, Lord. To you all the glory, praises, and adoration, O God. In Jesus'